ay inspired ng kagustuhan ko na mayat maya ma-experience talaga yung heaven. Ayan. So, taas ang kamay ng nang nakaabot dun sa era ng care group dun sa bahay namin. Nung pa. Ayan. So, nung nasa, kasi kami, alam ko nasa naik si Papa no, tsaka si Mama. Kaya nagamit yung bahay namin sa NHA para makapag-care group kami. Tapos nung nag-care group kami dun sa bahay, pinanood namin itong Narnia. Yan. So lagi ko na example yan sa preaching ko. Ayan. Tapos ngayon, kung hindi nyo pa napapanood kasi, yan, panoorin nyo na. Tapos kung may mga book kayo, maganda na matapos nyo yung book. Kasi maganda talaga siya kasi si Aslan dyan, o yung Leon, ay nagre-represent kay Jesus. And maraming mga lesson ka na matututunan. At ang pinaka-favorite ko nga dyan na Narnia is yung The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Ayan. So, basta maganda yung Narnia, walang-wala yung Encantadia. na alam nyo. Okay? Wala sa kalingkingan. Sobrang mas maganda yan. Tapos, dito na-amaze yung mga tao tsaka mga Bible scholar kay C.S. Lewis kasi nakuha niya yung prinsipyo ng resurrection nung kinote niya to. 'Di ba? Pinatay si Aslan kasi nga kailangan parang para pagbayaran yung kasalanan ng ginawa ni Edmond, 'di ba? So, namatay si Aslan in his behalf. Tapos, pinatay siya doon sa stone table. Tapos, ito na yung quotation na kinote doon sa movie. Sabi, when a willing victim who had committed no treachery was killed in a traitor's stead, the stone table would crack and that itself would start working backward. And di ba? So, si Jesus yan. Tapos nung nakaraan, meron akong napanood na reels na pwedeng ituro sa mga bata. Tapos sabi doon, may nagtatanong kasi doon na tao o bata. Sabi niya doon sa bakal, Bakal, ikaw ba yung pinaka-powerful thing sa buong mundo? Kasi ang tigas mo yan, tibay mo eh. Sabi ni Bakal, hindi ako yung pinaka-powerful thing kasi idarang mo ako sa apoy, magme-melt ako. Tapos sabi niya dun sa apoy, tingin ko ikaw ang powerful kasi na-melt mo si Bakal. Hindi ako yung powerful kasi pag binuhusan mo ako ng tubig, mamamatay ako, ending ko na. Ngayon sabi niya kay Tubig, siguro tingin ko ikaw yung pinaka-powerful. Sabi niya, ay hindi. Kasi kapag tinapat mo ako sa araw, mag-e-evaporate ako. Tapos matutuyo. Tapos ngayon, ikaw siguro yung pinaka-powerful. Hindi kasi kapag tinakpan ako ng clouds, hindi matatakpan yung pag-shine ko. Di ba? Uy, cloud, siguro ikaw yung pinaka-powerful. Hindi, kasi tinatangay lang ako ng hangin. Hangin, siguro ikaw yung pinaka-powerful. Hindi kapag nag-blow nga ako sa mountain, hindi siya matinag eh. Uy, mountain, tingin ko ikaw yung pinaka-powerful. Hindi, kasi pag sininsil ako o dinril ako ng tao, madedestroy ako. Ngayon, tumingin siya sa tao, ikaw daw ang pinaka-powerful na person sa buong mundo. Sabi ng tao, hindi. Kasi dumadating sa amin yung kamatayan. 'Di ba? At namamatay kami. Kaya naman, tinanong niya si kamatayan, yung death, siguro ikaw na yung pinaka-powerful. Tapos sabi nung death, akala ko nga ako na eh. 'Di ba? Magse-celebrate dapat ako nung ika-third day. Kaso nung ika-third day, 'di ba? Si Jesus na buhay na mag-uli, 'di ba? And sino ang pinaka-powerful? His name is Jesus, 'di ba? So ganun yung kwento na pwede niyo ikwento sa kids, 'di ba? With illustration, 'di ba, na ang pinaka-powerful si Jesus talaga. So ayun, lang 'yon, commercial muna. Tas ito nga, balik tayo sa Narnia, 'di ba? Ito yung itsura ng Narnia nung buhay pa yung White Witch. Kasi nasumpa yung Narnia, kaya walang Christmas nung time na 'yon sa kanila, tapos panay yelo, 'di ba? Tapos ngayon, mapapatanong kayo, bakit napupunta yung mga tao, yung apat na magkakapatid dun sa Narnia? Is because of this, 'di ba? Wardrobe. Ayan. So, nagkataon na pumasok sila diyan, tapos pagkapasok nila, Narnia na, 'di ba? Pero maraming mga nagtatanong sa amin nung pinapanood namin 'yon. Ano kaya yung lolo doon? Sino kaya yung lolo doon? Kasi parang feeling namin may alam siya tungkol sa Narnia. Tapos bakit may hiwaga itong wardrobe, itong
aparador. Ngayon, pag dun sa movie, walang kwento patungkol doon. Pero pag binasa nyo yung libro tungkol sa The Magician's Nephew, doon nyo malalaman na kaya pala may hiwaga itong wardrobe na to kasi may nauna na doon sa Narnia. At ang pangalan niya ay, sino nga ba yun? Si Diggory. Ayan, siya yung Magician's Nephew. Tapos si Diggory, nakapunta siya sa Narnia. Medyo bibilisan ko na lang yung kwento ha. Nakapunta siya sa Narnia, tapos may kinuman si Aslan sa kanya na nagawa niya. Tapos bilang ganti, bilang reward, hinayaan siya ni Aslan na makapitas doon parang sa Tree of Life nila ng bunga na makakapagpagaling doon sa may sakit niyang nanay. Kaya pag uwi niya, sa yung sobrang sakit, sobrang lala na kasi nung sakit ng nanay niya, pinakain niya yung prutas, then gumaling miraculously yung nanay niya. Tapos yung buto ng prutas na yon, tinanim niya doon sa bakuran nila, tapos naging puno. Tapos maraming mga nakakakita sa puno na yon na kahit hindi naman daw humahangin, gumagalaw yung puno na yon. Bakit? Kasi galing sa Narnia, sa magical world of Narnia. Ngayon, it so happen, pag lipas ng panahon, pinutol yung puno na yon, ginawang aparador. Ayan. Kaya siya yung naging portal papuntang Narnia. Okay? So, spoiler alert. So, yun yung hiwaga doon sa Kaya magbasa kayo. Tsaka manood kayo. Di ba? Dahil yun nga, kumbaga parang yun yung naging way para makapunta yung mga magkakapatid sa Narnia. Tapos ngayon, ito, may tinatawag na Susan's Horn. Ayan. Kapag binoblow yan, dumadating yung help. Ayan. Galing kay Aslan. May isang senaryo na binlow ni Susan yan, biglang dating yung mga kakampi, tsaka si Aslan. Tapos si Prince Caspian, na ibang movie na naman to, nung binlow niya yan, pumunta yung magkakapatid. 'Di ba? So ngayon, bakit ko ba kinukwento yan? 'Di ba? Ngayon, sa buhay natin, meron bang mga bagay kagaya ng wardrobe, tsaka ng horn sa buhay natin na magdadala sa atin in another world or another realm. Yan. Kaya ang tanong dito, is there another dimension? Kapag nanonood kayo ng It's Supernatural, ang introduction niya doon, is there another dimension? Tapos, is there life after death? Tapos, do angels exist? Tapos, can our dreams contain message from heaven? Are healing miracles real? Diba? Tapos nakalagay doon, Sid Roth has spent 35 years researching the strange world of It's Supernatural. Join him. Diba? Tapos yun, manonood na kayo ng It's Supernatural. Na ang sagot naman talaga doon, is there another dimension? Yes, diba? Kaya kapag nagbasa nga kayo ng Bible, mababasa nyo na yung spirit world o yung heaven, mas real pa nga siya kung tutuusin kesa sa nakikita natin. Okay? So sabi mo muna sa katabi mo, kaya mo yan, kaya mong sabayan to. Ayan, so sasabayan natin to. Okay, magigets natin tong mensahe na to. Kaya ang message natin ngayong araw na to ay accessing the heavenly realm. Diba? So bukod dun sa camp na nararamdaman kasi natin yung heaven on earth, isa pa sa nakakapagpa-move sa akin sa message na to, is yung currently na pinagdadaanan natin. 'Di ba? Na may crisis sa buong mundo, 'di ba? Tapos parang iniisip natin, meron pa bang pag-asa, 'di ba, sa lahat ng ito? And kapag nakuha natin, na-gets natin, na-apply natin tong message na to, masasalba tayo sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. Okay? And meron pa bang pag-asa? Yan. So mamaya itatopic natin to. Pero yun nga, kung sa Bible naman yung pag-uusapan, isang tabi muna natin yung Narnia. Meron bang another dimension na nabubuksan, 'di ba, doon sa Bible? Una, mapapansin nyo sa buhay ni Jacob, may nasilayan siya, may na-witness siya na ganyan. Sabi nga diyan, meron tinatawag na Jacob's ladder kung saan nakita niya na yung merong hagdanan, 'di ba, na nagko-connect sa lupa papunta sa langit. Tapos yung mga anghel akyat panaog. 'Di ba? Babasahin ko ulit yung binasa ni Sister Jezreel, Genesis 28, pero this time English naman. Sabi, now Jacob went out from Beersheba and went toward Haran.
So he came to a certain place and stayed there all night because the sun had set, and he took one of the stones of that place and put it at his head, and he lay down in that place to sleep. Then he dreamed, and behold, a ladder was set up on the earth, and its top reached to heaven. And there the angels of God were ascending and descending on it. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. 14, also your descendants shall be as the dust of the earth. You shall spread abroad to the west and the east, to the north and the south. And in you and in your seed, all the families of the earth shall be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Then sa 16, ito yung ma-amaze kayo. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place? Doon pala galing yun. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Diba? So may portal, may spiritual realm. Sunod, sa New Testament, may makikita rin kayong ganon. Si Peter, nung nagpe-pray siya ng tanghaling tapat, sa Acts 10. Tanghaling tapat, matindi, no? Nagpe-pray si Peter. Sabi, the next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. Then he became very hungry and wanted to eat, but while they made ready, he fell into a trance. Yan. So, ibig sabihin ng trance, yung nangyayari pagka nilalay hands nila Macpherson dati, nila Catherine Kuhlman. And tapos, then he became, and sabi, and saw heaven open, and an object like a great sheet bound at the four corners, descending to him and let down to the earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And a voice came to him, Rise, Peter, kill and eat. Pero sumagot siya, but Peter said, Not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean. Di pa ako nakakakain ng ganon. And hindi ako kumakain. And a voice spoke to him again, the second time, What God has cleansed, you must not call common. This was done 3 times, and the object was taken up into heaven again. So rinig nyo na naman yung term na heaven, di ba? So, meron talaga tayong mga tinatawag na portals and open heaven. Tapos hindi lang yon, hindi ko na nilagay yung mga verses, nilagay ko na lang yung mga picture para madali nyong matandaan. Sa 2 Kings, natakot yung servant ni Elisha kasi inano sila ng mga kalaban, surrounded sila ng kalaban. Pero pinag-pray ni Elisha, Lord, open his eyes. Kaya naman nakita nung kanyang servant, ang dami pala. Kaya dyan nyo makikita yung term ni Elisha na those that are with us are greater than those that are with them. Diba? Mas marami yung angelic host. Numbers 22, ano yung mapapansin nyo? Si Balaam, na-open din yung eyes niya at nakita niya nga yung angel na dapat papas lang sa kanya. Sa Acts 9, makikita nyo nag-open din yung heaven, nagpakita si Jesus kay kay Saul na naging later on Apostle Paul, 'di ba? Kasi gusto siya ng Panginoon na maging apostle. Sunod sa Acts 7, habang binabato si Stephen, nakita niya bumukas yung langit at nakita niya si Jesus nasa right hand of the Father. Sa Revelation 4, or buong Revelation, makikita natin si John the Beloved or John the Apostle ay pinahayagan ng Panginoon. Kaya tayo may Book of Revelation. And sa Matthew 3, sundan nyo lang ng sundan, nung binautismohan si Jesus, bumukas yung kalangitan, di ba? At bumaba yung kalapate, yung banal na spirito sa anyong kalapate, at may nagsalita sa kalangitan na, This is my son, in whom I am well pleased. So sa lahat ng mga pinakita sa atin ng Bible, naniniwala na ba kayo na may heavenly realm? Amen, di ba? And pakita natin yung picture. And mamaya, itatopic natin ano yung mga paraan o ano yung mga spiritual portals or action na kinakailangan nating gawin in order na ma-experience natin yung heavenly realm. Pero before that, manood kayo ng mga preaching ni Ate Mer. Marami siyang mga pinreach patungkol dito sa bagay na to, na kung yung heaven, meron siyang mga portal, di ba? Yung demons din, and yung darkness, meron din siyang portal. At ito yung mga
ginagawa ng mga tao kaya may pumapasok sa kanila. 'Di ba? Kaya nai-impluwensyahan sila ng darkness. Yung una, yung witchcraft, 'di ba? Pag yan talaga ginawa mo, automatic, 'di ba? Yung demons, 'di ba? Will move, 'di ba? Will enter. Tapos yung pornography. Kaya yung mga tao nagkakaroon sila ng lust, sabi nga daw, 'di ba? Pag nanood ka ng porno, tumatalon yung spirit ng lust, 'di ba? Doon sa lalaki o sa babaeng nanonood noon. Sa fornication, mga bisyo, 'di ba? Yung horror movies, 'di ba? Pag nanonood ka niyan, tatalon din yung spirit ng fear sa iyo. Kaya nagiging matatakotin ka, 'di ba? Konting galaw lang, kinakabahan ka na, ano 'yun? 'Di ba? Tumunog lang yung pinto, ano 'yun? Baka may ganyan-ganyan, 'di ba? Sabi nga ni Ed Lapis, kapag daw ikaw magbabayad ka rin lang naman ng sine, wag nang horror yung panoorin mo. Kasi nagbayad ka na nga tapos tatakutin ka pa, di ba? Pag uwi mo, aatakihin ka pa. Dapat kung manonood ka, comedy man lang daw, di ba? Yung something na mapapasaya ka, di ba? Pero yun nga po, horror movies, isa yan sa mga nag-o-open ng mga doors sa demon. Yung demonic words and incantations, di ba? Yung mga sinasabi nilang mga spell. Music that promotes demonic activity and sensuality. Kaya tayo, maingat tayo dyan sa mga pinapakinggan natin na music. Lalong-lalo na po ngayon, ang dami ng uso na music na ambabastos, di ba? Maparap yan, pop or rock. Maraming mga sa kanila, nadadaya. And demonic games, di ba? That promotes violence. Di ba? Kaya may mga balita, 'di ba, na isang bata naglalaro ng games, tapos pumunta siya sa 7-Eleven, sinaksak yung cashier kasi dahil sa kaka-games. 'Di ba? Kaya huwag kayong magagalit sa inyong magulang o sa mga leaders ninyo kung sinasabihan kayo regarding sa mga games. 'Di ba? Lalong-lalo na kung demonic yung games na 'yan. Kasi may spirito nadala talaga yan. Sabi mo sa katabi mo, tingin ko para sa'yo itong message na to. Diba? Kaya mag-ingat tayo, iwasan natin yung mga yan. Yung mga board games and cards, hindi naman to yung chess ha, kundi yung mga yung mga Ouija board, yung mga alam nating yung mga spirit of the glass. Ayan, dati nag-aral ako sa PEDS, 'di ba? Natunghayan ko talaga yan, na-witness ko yan. Maraming mga nasasapian doon sa PEDS and alam ko may mga cases din sa MNHS. Ngayon, pagka tinrace back mo, ano munang ginawa nila, bakit sila sinapian, may mga lumalabas na mga nag-spirit of the glass kasi. Kasi yung mga nag-spirit of the glass, kinakausap nila yung mga bad spirit. 'Di ba? Kaya yun. And then, sunod yung mga spiritism and yoga. Yung yoga po, demonic. Kung nag-yoga po kayo, better na i-stop na po natin yan. 'Di ba? Meron nga pong isang kwento, yung tatay ni Hannah, si Bishop RC, nung nag-ABCI kami, may kwento siya, may isang church, tapos ngayon, may lalaki doon, nagpe-prayer, parang prayer marathon sila. Tapos hindi alam ng mga kasama niya, yung isa pala nagyo-yoga. Tapos ngayon, yung nagyo-yoga na yon, ang goal niya is to have sex doon sa kanilang pastora. Pero buti na lang, dahil spirit-filled yung pastora at on fire, hindi niya magawa yung plano niya. Na nagyo-yoga siya doon sa likod, pero sabi niya, bakit may humaharang? 'Di ba sa akin? Kasi yun nga, spirit-filled yung pastora na yon. Kasi pag yoga nga daw ang ginagawa mo, yung spirit, yung kaluluwa, nagta-travel. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng mga demonic activity, kaya wag mo nang gagawin 'yan. Okay? Kasi it open yung mga door. 'Di ba? Kaya nga sabi diyan, what you open yourself to opens a door in you, 'di ba? Kaya kung ano yung bubuksan mo, bubuksan niya rin yung pintuan sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Okay? So ngayon, ano na ngayon ang mga dapat nating gawin or spiritual act na pwedeng mag-impact sa kalangitan at mag-access sa atin sa heavenly realm. Okay? So kung iisa-isahin natin, 'di ba? Iisipin niyo simple lang, pero ito pala sila. Okay? Unang-una, yun nga yung prayer. Yan, 1 Thessalonians 5:17, Matthew 6:6. Kayo na lang po magbasa pag-uwi nyo ng bahay. 'Di ba? So, Pastor, bakit prayer? 'Di ba? Kasi automatic kapag po nagpe-pray tayo, 'di ba, na-access po natin yung throne of grace. Basahin niyo po yung Hebrews, 'di ba? Indicate po yun doon na tuwing nagpe-pray po tayo, lalong-lalo na in Jesus name, tapos may related pa yung blood ni Jesus, na open yung mercy seat para sa atin, yung throne of grace. Kaya nga napakaganda nung kanta na down at your feet
O Lord, is the most high place. Di ba? O, isipin nyo maigi, lumuhod ka lang sa panalangin, nandun ka na sa third heaven. Kaya hindi po namin makalimutan ni Pastora Mer yung mga kwento ni Bishop sa amin noon, kasi tumatatak talaga siya. Di ba? Yung meron daw mga magbabarkada, nagyayabangan, sino ang pinakamataas na may trabaho sa kanila. Sabi nung piloto, ako ang may pinakamataas na trabaho sa inyo. Bakit? Kasi nararating ko ang langit. Napapalipad ko ang eroplano. Sabi ng astronaut, hindi. Ako ang pinakamataas ang trabaho sa inyo kasi nararating ko ang outer space. Napipicturean ko pa nga ang Earth. Tsaka ang buwan, Artemis, di ba? Tapos sabi ng pastor, hindi. Mali kayo, ako ang pinakamataas na na ranggo at occupation sa inyo. Oh, bakit? Kasi isang luhod ko lang, abot ko yung third heaven, di ba? Abot ko yung presensya ng Panginoon. So, ang yabang ng pastor, di ba? Pero yun nga, totoo po yun. Di ba? Na once na lumuhod ka kasi, di ba, abot mo yung kalangitan. Basta pag usapang langit, laging baliktad ang langit. Pag nagpakababa ka sa harapan ng Panginoon, itataas ka niya. Ganun yun. Okay? Kaya naintindihan nyo, prayer ang una. Pangalawa, Bible. Yan. Hebrews 4:12, Joshua 1:8. Isipin nyo maigi. Kaya nga si Morris Cerulo, kaya pala ang tapang niya kasi ganun yung prinsipyo niya. Every time na nagkukrusada siya, sinasabi niya, tinataas niya yung Bible. I hold in my hand right now the very powerful thing in the whole world. It is the Word of God. It is the voice of God. It is the mind of God. Tapos nag-hallelujah yung mga tao. Diba? Kasi totoo nga yun. Diba? Naisipin mo kaya nga dapat ibalik natin yung galang natin sa Bible. Kasi alam nyo ba, pag hawak mo pala yung Bible na yan, hawak mo ang tinig ng Diyos. Hawak mo ang isip ng Diyos, di ba? Pag binuklat mo pa, malalaman mo ang isip ng Diyos. Di ba? Kaya nga tayo, lating iniisip yan, na kapag nagbabasa tayo ng Bible, malabong hindi tayo tumalino. Di ba? Tama ba? Tatalino kasi tayo. Rurunong tayo kasi it is the wisdom of God. Kaya isipin mo maigi, yung greatest force in the whole world nasa iyo, 'di ba? Kaya nawa po, wag natin i-neglect yung Bible kasi yan po ay open portal para ma-access mo, makausap mo si Lord. Kaya yung mga nagsasabi, hindi naman po ako kinakausap ni Lord, parang po siya, hindi po siya nangungusap, ay mali ka. Baka mamaya kasi hindi mo binabasa yung Bible mo. And it is time to return to the Bible. Pangatlo, ayan, worship. Ma-access natin yung heavenly realm pag nag-worship tayo. Psalm 22, verse 3. Ay, ba't may Joshua 1:8 dyan? Hindi ko napalitan. Ayan. Psalm 22, verse 3. Tapos tayo, di ba, familiar tayo doon sa nananahan ang Diyos sa mga papuri natin. And alam nyo, kapag kaisa lang sa inyo, halimbawa si 10:10, nag-decide siya na mag-worship siya sa Panginoon ngayon, yung presence ni Lord darating talaga sa Kanya. How much more, lahat tayo, na nandito sa kwarto ngayon, mag-decide tayo na mag-worship sa Panginoon ng totoo, 'di ba? Heaven will invade this place talaga. Kaya si Catherine Kuhlman, sila Benihin, lagi nilang sinasabi, walang special sa amin. Ang ginagawa lang namin, tinuturo namin yung mga tao sa Diyos. Ang ginagawa lang namin, ini-encourage namin yung mga tao na mag-worship sa Diyos. Tas yung healing nagte-take place na. 'Di ba? Kaya nga sa mga krusada nila, walang tinatouch. Sila Catherine Kuhlman, sila Benihin, walang tinatouch, kusang gumagaling. Bakit? Nag-worship kasi. Tapos pag nag-worship sila, mismong si Lord yung nagtatouch sa kanila. Amen? Kaya ang ginagawa na lang nila, word of knowledge. Oy, merong napagaling ng hepa dyan. O dun sa balcony, merong lalakad dyan. Di ba? O dun sa yung bingi. Magaling ka na. Halika dito, ipagpe-pray kita. Di ba? Itatouch kita. Ganun na lang. Di ba? Pero si Lord yung kumikilos. Kaya halimbawa sa buhay natin, gusto ba natin na maging totoo si Lord sa atin? Mag-worship tayo. Amen? Hindi yung kapag nasa church ka, I worship you. Luma yung tunog eh. Almighty God. Di ba? Hindi nagiging real sa'yo si Lord. Pero kung gusto mo ma-experience yung heaven, mag-worship ka. Tapos, paano mo malalaman? Kapag nag-worship ka na, yung emotion mo nadadamay. Yung katawan mo nadadamay. Napapataas ka ng kamay. Di ba? Kaya yung mga argumento na totoo daw ba yung slain in the spirit, ang sagot dyan, na-overwhelm ka kasi ng nangyayari sa'yo sa spirit tsaka sa kaluluwa, kaya yung katawan mo sumusunod na lang.
walang magawa, it can't help but fall. 'Di ba? So ganon ang paliwanag sa Slaying in the Spirit. Bakit ka naiiyak? Hindi mo naman inintensyon na umiyak, 'di ba? Naiiyak ka kasi nagwo-worship ka na. Amen. Pero kapag conscious ka pa kasi, 'di ba, sa amoy mo, sa itsura mo, sa katabi mo, 'di ba? So mahirap na maka-access sa heavenly realm. Amen. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-worship ka kasi. Okay, mag-worship tayo. Di ba? At lagi natin tatandaan na yung healing, deliverance, freedom, nangyayari yan sa presence ni Lord. Sabi nga ni David Hernandez, kapag nandyan daw yung presence ni Lord, no demons can, walang demon yung makapag-stay. Walang demonyo ang makatambay. Kasi bakit? Puno na siya ng presence ni Lord. Kaya kung gusto mo na walang tumambay sa'yo na demonyo, di ba, mag-worship ka ng mag-worship, di ba? Nang sa gayon, yung kapuspusan ng banal na spirito ay sumayo. Amen! Amen! At isa pa, speaking in other tongues or speaking in tongues. 1 Corinthians 14 verse 2. Bata pa lang kami, youth pa lang kami, tinuturo na sa amin ng mga leaders namin to, nila Ate Beck, Ate Ruth, di ba, na ang speaking in tongues, directly yan. Diretso yan sa Diyos. Kapag nagtatangs ka, 'di ba, automatic 'yon, diretso sa langit. Kaya nga kung ang langit ay isang city, ang langit ay isang lugar, meron din siyang language. Kasi dito nga Taiwan, meron, China, meron, Pilipinas, meron. Sa heaven may language din. At 'yun po ay speaking in tongues. At kapag nagtatangs kayo, hindi yan tawag doon, maintindihan ng demonyo. Diba? Kaya kapag nagtatangs ka, meron kang mga plano, meron kang mga gustong magawa, 'di ba, sa Panginoon, laging magtangs ka ng magtangs para hindi nahahadlangan ng demonyo. Amen? Speaking in tongues ang tawag dyan. Kaya yan yung language of heaven, kaya naman i-practice natin yan. 'Di ba? Kaya nga, yung sabi ni Apostle Paul sa mga sulat niya, 'di ba? Siya daw, kung ipagmamalaki niya yung sarili niya, nakapagtangs daw siya ng higit pa kaysa sa mga kasabayan niya, kaysa sa mga kasama niya. Kaya sino ang apostol na maraming nasulat na libro? Si Paul. Sino ang apostol na maraming napuntahan na lugar? Si Paul. Diba? Kaya nga si Robert Slardon, ang angas din nung kanyang pananampalataya, di ba? Sa heaven daw gusto niya makipag-compete, di ba? Dapat daw, pagpunta niya sa langit, ito si Paul, ito na siya. Diba? Yung, kumbaga, kung angasan lang, ako, mas marami akong tangs sa'yo. Kahit tulog ako, nagtatangs ako. Diba? Nung napapanood ko si Robert Slardon, parang gusto ko sumali dun sa competition na yon. Ako rin, sasali ako. Diba? Magtatangs ako kahit nagmamotor. Magtatangs ako kahit, bumibili. Diba? Kahit nga po naghuhugas ng plato, minsan, pag nililid ako ni Lord, nagtatangs din ako. Diba? And testimony yan, nila Pastora Det noon, nasa malapit na aksidente pala sila Pastora Ruth. Pero dahil nagtatang siya habang naghuhugas siya ng plato, na kumbaga parang pigilan yung aksidente na yon, 'di ba? Kasi may nangyayari, 'di ba? Whenever we exercise yung speaking in tongues talaga. Tsaka hindi natin alam, nasa Pilipinas tayo, pero hindi mo alam pag nag-i-speak in tongues ka pala, pinagpe-pray mo yung missionary sa China, pinagpe-pray mo yung missionary sa ibang bansa, 'di ba? Kaya walang saysay yung pagtatangs. Tapos 'di ba kasi minsan iniisip nyo, paulit-ulit lang naman yun, baka baba lang naman yun eh. Pag nag-aral kayo ng language, aralin nyo siya sa iba't ibang mga lugar, kahit baba lang, ang daming ibig sabihin. 'Di ba? Dito nga lang sa Pinoy bababa. Baba. 'Di ba? Ang daming ibig sabihin eh. Yung ganun lang yung sinabi, pero nagkaintindihan kayo. 'Di ba? Nasa elevator si Jazz, bababa ka? Bababa. Diba? Ang daming ibig sabihin. Diba? Kaya yung mga tongues natin, wag niyong isipin na, ay, wala namang ganyan. May ibig sabihin po yan. Okay, sunod naman, giving. Ayan. So, Pastor, bakit natin na-access yung heavenly realm? Diba? Mababasa niyo sa Bible. Luke 6:38. Mababasa niyo sa Bible sa Matthew. Kapag daw ikaw nagbibigay, nag-i-invest ka sa kalangitan. Diba? Yung yaman mo naiimpok sa langit. Kaya may mga kwento tayo, di ba, na yung mansion mo, nakadepende yon sa paraan ng pagbibigay mo dito. Di ba? Kaya for example, nag-expect ka daw ng mansion sa langit, pero kuripot ka, ay bubong lang yung aabutan mo doon. Ikaw na lang yung magtayo, okay? Kaya kung halimbawa gusto mo ng hollow blocks, ilagay doon, yung mga bubong, kompleto yung mansion mo, ay magbigay ka kay Lord. Naintindihan? Tsaka sa currency may matututunan tayo, 'di ba?
itong Philippine peso, pag pumunta ka sa sa US, hindi mo na magagamit 'yan. Kaya ang dapat mong gawin pag nag-abroad ka, anong gagawin mo? Exchange. 'Di ba? Papapalit mo sa dollar. O ganun din sa langit. Kaya nga yung mga nagpapakabaong, 'di ba, yung nagbuburol, tapos nagsasabi sa kanila, uy, ilagay mo yung relo ko ha, dun sa tabi ko ha, yung necklace kong gold, ilagay mo ha, kahit nasa ataol na ako. Hindi totoo yun. Kasi pagkalibing, hinuhukay yun ng mga naglilibing. Uy, may ginto, di ba? So, pultorero. Hindi ko po sinasabing lahat ha, yung mga may interest lang, di ba? Pero hindi talaga napupunta sa langit yon. Ang mapupunta sa langit, dalawa lang. Una, yung mga kaluluwa ng mahal natin sa buhay pag tinanggap nila si Jesus. Pangalawa, yung mga binigay natin. 'Di ba? Sa kingdom of God, sa church, 'di ba? Nako-convert siya sa heavenly currency. Amen. Oh, parang naliliwanagan na kayo ha. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo na, 'di ba? Kaya hindi tayo mayat-mayat china-challenge sa giving dito kasi dapat po alam na natin yung prinsipyo na 'yan. Diba? Na kung gusto natin sumagana, yumaman. Tas yung Luke 6:38 pala, nung kailan ko lang yun napansin, di ba sabi, give and it will come back to you, good measure, pressure, will man give unto your bosom. Ba't kaya bosom? Kasi dati nung unang panahon pala, ang ginagamit ng mga tao pagka namamalengke sila, yung sarili nilang damit, para bagang palda, tapos kapag may namimili sila, ginaganon nila yon. Tapos yun ang pinapanghakot nila. So, ganun daw ang pangako ng Luke 6:38. Kapag nagbigay ka sa Panginoon, yung bosom mo mag-uumapaw. Diba? Yung talagang uuwi ka ng grabe yung blessing. Pagka binuhos mong ganon, karami-rami. Amen? Amen. Diba? Kasi when you sow sparingly, you will reap sparingly. When you sow abundantly, you will reap abundantly. Tama ba yung term ko? Ayan, okay. Next naman, fasting. Yan. Bakit kaya fasting? Spiritual portal din siya. Sabi, ang pagpapasting, ini-increase niya yung sensitivity mo sa leading ng Holy Spirit. Kaya kapag nagpapasting ka, ang bilis. Ang bilis ng Kaya nga sila, Bishop mo, di ba, may tinatawag sila nung Sabado, divine downloads. Saan galing yung mga term na ganon? Yung mga divine downloads. Kasi kapag nagpe-pray, kapag nagpa-fasting, merong mga dumadating na mensahe. Maya't maya talaga. Ang bilis. Diba? And ako, I can testify sa mga yon. Kasi yun nga, kapag nagpa-fasting ako, ang bilis talaga. Sulat ako ng sulat. Ang bilis ng dating ng, at hindi lang message, pati blessing. Diba? Minsan pa nga, kaya iniisip ko rin, ano ba yun kapag ka nagpa-fasting ako? Blessing ba yun o tukso? Diba? Kasi minsan, pag nagpa-fasting ako, ang daming dala ni Sai na pagkain, may dala talaga siya. Tapos may mga, nag-aalok pa, Pastor, kain tayo dyan. Kain tayo ganyan-ganyan. Ang dami. Tapos biglang may mga mag-aano sa GCash, Pastor, alam niyo na yun. Diba? May binigay, may sinenda ko, gano'n. Kaysa pagpapasting kasi, nag-open siya ng heaven, ng spiritual senses, di ba? Kaya hindi siya kabigatan. Hindi siya, yung parang, alam mo yun, iniiwasan na gawain. Tsaka yung mga spiritual fog, yung mga distractions, nawawala. Okay? Kaya sa mga, yung J-Rev, mga Jesus Revolution, yung ina-attend na nila Pastora Megan, pag sila daw, gusto daw nilang makita si Lord, marinig si Lord, nagpa-fasting sila. Tapos pangalawang pinapasting nila, social media. Kailangan, kung gusto mong makita si Lord, hindi ka daw nag-Facebook ng 30 days, di ba, ng 2 buwan. Kasi nga naman, kung gusto mong makita si Lord at maging aware sa kanyang presensya, paano ka magiging aware kung alam mo lang lahat, yung mga in-scroll mo. Yung mga balitang narinig mo, di ba, yung mga bad news, yung mga kung ano-anong nakita mo na chismis, di ba, sa social media. Kaya, sabi mo sa katabi mo, mukhang ito na yung sign na magpa-fasting ka, di ba? So, mag-fasting tayo. And kung next week, kung available kayo, fasting tayo kasi nung nakaraan, hindi tayo nakapag-announce ng ganon, di ba? So, mag-join kayo, lalong-lalo na sa mga bakasyon naman dyan, di ba? So, let us fast. And then, sunod naman po ay soul winning. Pastor, paano siya nagiging portal? Kasi, di ba, ang sabi ng Bible, kapag daw merong nagbabalik loob, di ba, na anak ng Diyos dito sa lupa, libo-libong mga anghel ang nagagalak sa langit. May connection. Kaya kapag nagsa-soul winning ang isang Kristiyano, nagsa-soul winning si Jess, palakpakan talaga ang langit. Palakpakan ng heaven, di ba?
Kasi yun yun, gusto ng heaven na mapuno yun, yung langit, di ba, na mapunta doon yung mga anak ng Diyos, at yung impyerno naman, hanggat maaari, ma-empty yun. Sunod naman, ito, church planting and building. Pastor, bakit may portal dyan? Bakit may connection yan sa heaven? Kung mapapansin nyo, doon sa Matthew 16:18, sinabi doon ni Lord, "Upon this rock I will build my church." Tapos ang next verse, "And the gates of hell shall not prevail against it." Church yung pinag-uusapan, pero biglang nabanggit yung gates of hell. So ibig sabihin, may impact siya sa eternity. Na sa tuwing nagbibuild tayo ng church, may church na tinatayo dito, may pastor na na inoordinahan doon, merong misyon na sinisimulan doon, nabe-break, nade-destroy yung kaharian ng Diyos, nababawasan. Di ba? Kaya nga, yun yung gusto kong anointing na magkaroon tayo. Yung talagang, yung bawat mga, yung club, nagsasarahan, di ba? Yung mga bar, nagsasarahan, yung mga, kumpanya ng mga beer, nagsasarahan, yung mga, alam niyo yun, yung mga, yung ABS-CBN, nagsasarahan, kasi bakit? Sinesharean nyo ng Word of God. Di ba? Yung mga sabungero, biglang Bible na yung hinahawakan, bakit? Kasi may nagsishare ng Word of God. Alam mo na, Jacel? Diba? So, yung mga, sharean nyo, yung talagang, gayahin natin si William Booth. Yung go for the lost, go for the worst. Diba? Na, minsan kasi, diba, iniisip natin, paano yan? Dati, alam nyo pa, testimony ko yon. Tanongin nyo po yung mga kaibigan ko noon pa. Ayoko talaga sa NHA noon. Kasi feeling ko, galing na ako dun eh. Tapos kilala ko po yung mga tao doon na basagulero, anggulo, ganyan. Pero later on, binago po ni Lord yung heart ko. Di ba? Tapos yun nga, nagulat ako, yung pagbabago ng NHA, ang dami na talaga. Ang dami ng mga churches doon, ang dami ng mga pastor, di ba? Kasi sinimulan natin, di ba? Pero kung walang nagpagamit kay Lord, lahat ayaw, wala. Di ba? Yung dating mga, lagi nagre-report doon talaga na may mga basag ulo, mga nanggugulo, 'di ba? Ngayon po wala na, nababawasan na. 'Di ba? Kung meron man, nadadakip na agad. 'Di ba? Kasi napapag-pray po eh. Tapos meron pang isang beses naging pastor ako ng barangay doon. Every Monday may speaker. Tapos naririnig yung boses ko doon. Nagpe-preach na ako tapos nagpe-pray pa ako tapos pinaparinggan ko talaga yung mga Lord, yung mga kurakot diyan, mawala na. Bawian mo na ng buhay. Yung mga talagang kaya binabago ni Lord. Diba? Tapos yun nga, yung mga krimen, yung mga pangre-rape, pagnanakaw, mawala po in Jesus' name. Kaya nababawasan yung mga cases. Diba? Kasi bakit? May nag-share. Diba? Kaya ganyan din. Every time na nag-church plant tayo, kaya ako talagang I look forward na dumami pa ang mga churches. Diba? Na yung parang kumalat pa tayo, mga pastor dumami pa, 'di ba? Kasi talagang na de-demolish yung kaharian ng demonyo, okay? And ito, most importantly, ito talaga ang unang-una. Actually, dapat una to. Yung accepting Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior. Siya talaga ang pinaka-access natin sa heaven. Sino nakakaalam ng John 14:6? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Diba? So, ibig sabihin, portal siya. Diba? Siya yung way. Kaya kapag ikaw nananalangin ka, walang in Jesus' name, hindi dadating sa langit yon. Tapos ikaw umaasa ka na pupunta ka sa langit, pero ayaw mo kay Jesus, hindi ka pupunta sa langit. Diba? Kaya kung gusto mo na pumunta sa langit, magkaroon ng access sa heaven by faith, tanggapin mo si Jesus. Amen. Amen. Diba? Kaya, sa mga hindi pa po tumatanggap kay Lord dito, diba, tanggapin niyo po si Jesus. Kasi sabi, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. At hindi kayo tatanggapin sa kalangitan kapag po wala si Jesus. Kaya nga may hindi ko alam kung nabanggit na namin to, tsaka ni Ate Mer, na bakit daw hindi nakapasok si Moses sa Promised Land. Nagkataon lang ba yon? Di ba nung nakaraan, merong sinasabi si Ate Mer na ang hilig ni Lord sa simbolismo, sa mga message. Kasi bakit? Kasi sabi ng New Testament, ang law daw ay dumating sa atin through Moses. While yung grace dumating sa atin through Jesus Christ. Ngayon, ano ang kapahayagan nun? Yung law na daladalin ni Moses, kailanman hindi ka nun papapasukin sa promised land o sa heaven.
Pero samantalang si Jesus, di ba? Siya ang makakapagpapasok sa'yo sa heaven, sa promised land. Pero take note, sino ang nakapagpapasok ng mga Israelita sa promised land? Si Moses o si Joshua? Si Joshua. Joshua is equivalent to Jesus, Yeshua. Kaya yun ang message nun. Kaya akala natin, ganun-ganun lang, no? Ay, hindi pinapasok si Moses, pero may mensahe pala na pinaparating. Amen? Ayan, lumalalim na kayo. Amen. Amen. Okay? So ngayon, ano yung mga blessings we experience kapag nag-a-access tayo sa heaven? Ito kailangan nyo talaga to ng bawat isa sa atin. Kasi sabi nga, nung pinanood ko yung interview nila Berwin Mailey. Yan, Berwin Mailey. Tapos sila Pastor Bong, di ba? Ang usapan nila tungkol nga sa crisis. Tapos nagtatanungan sila, ano bang pag-asa natin? Tapos ang sagot nila doon, ang bottom line, si Jesus daw talaga. Di ba? Na sa lahat ng mga gulo sa mundo, kailangan mo talaga si Jesus. And ito yung mga experience na na-experience natin when we access heaven. Una, yung nagkakaroon tayo ng strength to overcome. Naniniwala kayo doon? Di ba? Yung nagkakaroon kayo ng lakas na ma-overcome ang mga bagay-bagay. Di ba? It helps you overcome challenges, struggles, di ba? Problems, crises, and doubts, di ba? Etc. Kasi galing ka sa presence ni Lord. Amen? Kasi na-access mo yung heaven. Kaya sa tuwing mga nagpe-pray talaga tayo, nagbabasa tayo ng Bible, na-encounter natin si Lord, lumalakas tayo. Di ba? Kaya nga nung last night ng ating family camp, balita ko, hindi daw makatulog yung marami sa inyo kasi na-energize ng presence ni Lord eh. Di ba? Na yung mula sa stress, mula sa pagod, na-energize. Ganyan kami kada camp. Yung parang antok na kami kapag tas maya, pag dumating na yung presence ni Lord, buhay na buhay, di ba? Gusto mo na lang gumala-gala, kaso may policy. Di ba? Pero yun nga, di ba? Na-energize ka kasi, na-strengthen ka by the presence of God. Di ba? Kaya yung mga challenges na yan, kakayanin mo yan sa tulong ni Lord. Amen? Ano man ang mga challenge mo po, tutulungan ka ni Lord. Diba? Naniniwala po ako. And some of us here, diba, may mga matitindi kayong challenge. Nung nakaraan, ako yung nagtatestify na parang binubugbog ako ng mga problema. And I can see, may mga nagdadaan dito. Sa parang, tuloy-tuloy. Dire-diretso. Diba? Sunod-sunod ang mga pambubugbog sa kanila. Pero I encourage you. Diba? Sino ka man, nandito ka man, diba? Ikaw man ay nanonood. Ayan. Kaya mo yan. Sa presence ni Lord. Kaya natin to. Pangalawa naman, endurance. Ito yung pinili kong picture. Ang cute niya kasi. Yan, ine-endure niya yung ulan, di ba? Kapag tayo ay nag-spend time sa presence ni Lord, di ba? In-access natin yung heaven, nagkakaroon ka ng endurance. Tinutulungan ka nito mag-endure, tapos naiisip mo, light affliction lang pala. Lahat ng mga nararanasan mo. And sabi nga, si Jesus daw bakit niya natiis yung mga pinagdaanan niya? Kasi bakit? Nakita niya na yung sinasabing the joy that is set before Him. Yung parang iniisip niya na mapagdaanan ko man to, pero alam ko kasi yung nag-iintay sa akin, di ba, sa future. So, ganun din po tayo. Every time na kinakausap tayo ni Lord, nagigets natin yung mensahe niya, nag-e-endure tayo, 'di ba? Hindi tayo yung someone na nagi-give up, nagpapatiwakal, 'di ba? Bumibili ng blade tapos alam niyo na, 'di ba? So ganun, endurance. Okay? And then pangatlo, ito rin yung pinili kong picture, yung power to live. Kasi kapag nagpe-pray tayo, alam niyo ba 'yon? Para siyang oxygen sa spiritual na buhay natin na sa tuwing tayo ay nagpe-pray, nabubuhay tayo. Pero kapag kabaliktaran, hindi ka na nagpe-pray, nagsisimula ka ng mamatay spiritually. And sa pagkausapang astronaut, alam nyo, hindi sila pwedeng mag-travel sa moon nang wala yan. Nang wala silang space suit, di ba? Kasi mamamatay sila. And alam nyo, tayo, from another world talaga tayo. From heaven tayo. Ngayon, paano tayo mabubuhay sa earth na to? By praying. Kapag nananalangin tayo, di ba? Kaya magigets nyo na ngayon, bakit natin kinakanta na, this is the air. Parang nahirapan pa kayo, ah. This is the air. Oh, di ba? Sabi doon, your holy presence
living in me. Di ba? So, sa pamamagitan kasi ng presence ni Lord, doon ka nabubuhay. Kaya, meron man sa inyo na parang feeling nyo, patay na kayo, nanlalamya kayo, lungkot-lungkutan kayo. Di ba? Tatandaan natin na kapag na-energize tayo ng presence ni Lord, kaya na ulit natin, di ba? Kaya na ulit nating lumaban, di ba? Harapin sino man yan, di ba? Di ba? Kaya mo ulit gumanon. Okay? And then sabi nga, ayun. And then pang-apat, refreshment. Gusto nyo ito. Yan. Kapag na-access natin yung heaven, nare-refresh tayo. Ilan dito yung makakapagsabi, prayer marathon, prayer warrior, prayer meeting. Yung kapag dumadating talaga yung presence ni Lord, tapos napupuspos tayo, pagkabangon, ang gaganda't ang popogi lahat. Di ba? Tapos yung parang akala mo naligo, akala mo ng pawis, akala mo, yun nga, nag-foundation kasi ang ganda-ganda, ang pogi-pogi, di ba? Kasi nare-refresh. Nawawala yung depression, nawawala yung stress, nawawala yung pressure na nararamdaman. And kailangan mo yan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yan. And ako nga, ilang beses po ako na ka-experience ng ganyan. Yung hindi ko talaga makalimutan, sa Park Homes, natutulog lang ako noon, tapos biglang may gumising sa akin, sabi sa akin, Hem, pray. Tapos parang naisip ko, Hem, pray. Tapos inisip ko talaga, boses ni Lord yun, kasi wala akong kasama, walang iba na nandun, ako lang. Diba? Hem, pray. Tapos naisip ko doon, si Lord pala, tinatawag niya tayo in our, yung parang most, yung pinaka-close na pangalan natin. Kaya for example, ako, Hem, ang tawag sa akin ng mga ka-close ko, Hem din ang tawag sa akin ni Lord. Di ba? Napaganon ako. Tapos isa pa, nung nasa phase 2 ako ng NHA. Ayoko na nun, ayoko na maglingkod. Tapos parang lahat halos kalaban ko. Si mama at si papa hindi ko mapuntahan. Parang feeling ko walang nakakaintindi sa akin. Tapos ayoko na mag-church, ganon. Tapos sinabi ko sa Panginoon, binukas ko lang yung orokan kong ganon. Gumanon ako, tapos sabi ko, Lord, ayoko na. Sabi ko, encourage mo naman ako, touch mo naman ako. Tapos maya-maya, sabi ko nga sa inyo, parang yung hangin, nag-korting kamay siya, tapos tinouch niya ako dito. Tapos yung yung buhok ko, talagang tumayo. Tapos naramdaman ko siya talaga. Tapos yun, after nun, punta na ako sa church, balik na ako ulit, kaya ko na ulit, manda kayo. Parang feeling ko, kaya ko na magpastor, di ba? Sige, 5 years pa, 10 years pa, 15 years pa, parang gano'n. Di ba? Kasi whenever you encounter the Lord, nare-refresh ka talaga. Amen? Ano mang problema yung naranasan mo, talaga naman, nare-refresh ka talaga. And alam nyo, mahalaga tong refreshment, yung rest natin kay Lord. Alam nyo kung bakit? Hindi ka daw masapian ng demonyo, hindi ka daw ma-oppress pag nakapahinga ka. Alam niyo yung madalas na na-oppress ng mga demonyo, yung mga restless, yung mga tired, yung mga weary, yung lahat, yung ang daming mga iniisip. Kaya nga, di ba, ano ang encouragement sa atin ng Panginoon? Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kaya pansinin niyo, sino ang mga hindi makatulog? Sino ang ang balisa? Yung restless. Diba? Pero once na nakapahinga ka na kay Lord, na-encounter mo na siya, walang puwang yung demonyo. Tinatry niya makapasok. Di siya makapasok. Kasi nakapahinga ka na eh. Diba? In common sense na usapan, malalaman mo ang tao, walang pahinga kapag mainit na ulo. Diba? Kapag di mo na makausap. Kapag ayaw ng tao. Diba? Dalawa lang kaaway, pero sabi, galit ako sa mga tao. Dalawa lang sila. Diba? Kasi restless. Diba? Parang, hindi kasi ang dami na nating ganyan, di ba? Yung parang sinasabi nyo, galit ako sa mga tao, pastor, ganyan. Sino ba yan? Dalawa lang naman. Di ba? Dinamay mo yung buong kalawakan. Di ba? Kaya yun po kaya sabi mo nga sa katabi mo, mapahinga ka. Di ba? Gusto mo ngayon na, hindi rest in peace ha, rest in the Lord. Okay? Kailangan makapagpahinga tayo. Panglima, ayan, protection. Ano yung experience na na-access natin whenever na tayo ay nakaka-encounter kay Lord? Yung Psalm 23 tsaka Psalm 91, nagiging totoo sa atin. Diba? Amen? Kaya for example, kapag may mga balita, may another virus na naman, magtago ka sa presence ni Lord. Diba? Hindi ka tatablan nun.
Amen? At kung tablan ka man, di ba, gagaling ka pa rin sa presence ni Lord. At kung mamatay ka man, bubuhayin ka ni Lord. At kung mamatay ka talaga, nandun ka na. Di ba? O, magandang balita pa rin. Amen? Walang bad news sa Kristiyano. Amen? Good news lahat. Okay? Pag, kunwari naman, krisis, hindi ka makakain, sa langit ka nakakain. Amen? Ayan, di ba? Good news lahat. Okay. Tapos, ayun nga, kapag kasama mo yung presence ni Lord, nasa iyo, para daw siyang greenhouse effect sa mga halaman, di ba, na hindi sila namamatay agad. Kaya thank God for the greenhouse effect, na yung sun, yung rays ng sun, hindi directly napupunta sa atin. Di ba? Kasi yun nga, may tinatawag na greenhouse effect, basahin nyo na lang sa science. Di ba? Na yun yung nagpe-preserve, di ba, ng kainitan ng mundo para yung mga plants, animals, and living things, mabuhay pa rin sila dito. And ganon, ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Oo, may nangyayaring gulo sa mundo. Ang gulo-gulo, ang ingay-ingay, di ba? Pero kapag tayo, protektado tayo ng Panginoon, sige lang. Di ba? Yung ano tawag dyan? Anong sinasabi nila doon? Yung ano nga ba yun? Sige, next time na lang. Okay, pang-anim naman, ayan, ito favorite ko rin to. Di ba? Yung kapag na-access mo yung heaven, yung soul mo na at home. Di ba? Ako, nung kailangan ko talaga yan. Kasi nakakaramdam ako ng pagka-miss sa heaven. Alam niyo yung tinatawag na homesick. Ayan. Nung nasa camp tayo, oo, heaven on earth yung experience. Pero si Faith, sabi niya kay Mama, uwi bahay. Oh, nakatingin ka. Uwi bahay. Tapos naisip ko sa kanya, okay, kahit gaano kaganda tong lugar, para sa kanya, the best pa rin yung bahay. And di ba ganun din sa atin? Kaya merong something na ganon, na kinreate si Lord sa atin para ma-miss natin yung heaven, para ilong natin yung heaven, di ba? Para hindi ka mag-settle dito. And alam nyo, kapag na-access natin yung heaven, naiibsan yung pagka-homesick na ganon. Di ba? Sino nung nakaraan, napapasabi kayo ng ganon, Lord, mag-rapture na. Lord, kunin mo na ako. Di ba? Lord, di ba? Maging honest kayo. Di ba may mga ganon tayong na-experience, yung parang gusto mo na magkaroon ka sariling rapture, di ba? Dahil naguguluhan ka na, Lord, ano pang pag-asa namin? Di ba? Kumbaga parang kung isipin, halimbawa sila Isaiah, sila Faith, sila Gian, magkanong gas yung aabutan nila? Di ba? Pag nagbinata sila, 2,000, di ba? 500. Parang inisip mo, Lord, paano ba? Di ba? Ngayon, may ibsan yon whenever you encounter si Lord, di ba? And napapahinga yung iyong kaluluwa. Okay? So ngayon, hindi pa tayo tapos. Ipapanood ko lang sa inyo yung Ghibli style na nakita ko sa YouTube. Ay, ano pala, Carla? May sound yan. Yan. Ang title niya, Carry Me Home. Ayan. So, paki-play na lang ito. Imagine niyo kayo yung tupa and si Lord yung shepherd natin. Ito yung ginagawa niya sa atin every time na lumalapit tayo sa Kanya. Wala mo na matutulog, di pa tapos. The rain is falling on a barren land. I try to walk, but I can barely stand. The weight of sorrow pulling down my soul. Broken spirit looking to be whole, and a single ray of morning light breaks the silence of my darkest night. You carry me home when I am weak. You are the washing my wounds.
promises will never fold. You wipe away the tears I used to hide and walk forever right by my side. You carry me home when I am weak. You are the quiet rest I seek, washing my wounds with gentle grace. I find my heaven in your embrace, in your embrace. You carry me home. I am not alone. Yan, di ba? So gusto ni Lord na ma-experience natin yung na-experience nung ship na yon, nung tupa na yon. Amen? So yun, gusto niya kayo mapahinga. Yan. So hindi pa tayo tapos, pang-pito, yung provision or supply. Ito gusto natin to, na kapag na-access natin yung heavenly realm, ay mayroon tayong naiuuwi from the other side. Yan. So magandang balita to. Kasi si Diggory, meron siyang naiuwi, di ba, from Narnia. Naiuwi niya yung prutas na magpapagaling dun sa kanyang nanay. Di ba? Yung iba pa nga, hindi ko alam kung anong movie yon. From the other side din, nakapag-uwi sila ng gold. Kaya pag uwi nila doon, sa kanilang mundo, mayaman sila. And ganun din yung nangyayari sa atin, maniwala man kayo sa hindi, kapag na-access natin yung heaven. Bibigyan ko kayo ng sample. Next natin, yung Noah's Ark, hindi talaga idea yan ni Noah. Diba? Galing yan sa langit. Galing sa heaven yan. Yung sukat, yung haba, diba? Binigay ng Panginoon yan. Revelation galing sa heaven. Yung Ten Commandments, galing din sa heaven yan. Diba? Binigay lang din kay Moses. Tas yung tabernacle, yung sukat, papanong gawin, binigay din sa kanya. Diba? Galing sa heaven, sa heavenly realm. Kaya mapapansin nyo dito, sa Hebrews nga sinabi doon na kung ano yung nakita ni Moses, ginawa niya lang dito sa earth. And kahit yung Bible itself, di ba, kapag hindi yan ordinaryong book lang na gawa ng tao, di ba, kundi galing din yan sa kalangitan, galing kay Lord. Tapos ang kwento ko nga, yung dati kasi nung TH, bago kami pumasok doon or lumipat doon, nasa Park Homes pa lang kami, nakapanaginip na ako. Ang panaginip ko, nasa mataas akong lugar, tapos merong bato na table. Batong table. Tapos nung araw na dinedicate namin yung TH, pag akyat ko sa third floor, sabi ko, ito yung nakita ko dun sa sa panaginip ko. Di ba na itsura, kaya ganon. Tapos nung nakaraan, nagkakwentuhan kami ni Ate Mer, nung nag-camp daw, sabi niya sa akin, uy, alam mo ba na panaginipan ko tong eksena na to, ganyan. Tapos pinag-pray niya nga daw, tapos yun nga, na marami tayo, tapos nasa campsite tayo noon. Napapanaginipan niya yon, hindi pa tayo nagka-camp, hindi pa natin napapag-usapan yung camp, di ba? So, ibig sabihin, merong something na binababa galing sa heaven. Tapos nung magpapatayo tayo ng church doon sa Magdaong, ilang beses din ako nakakapanaginip noon na may pera, inaabot sa akin. Tapos pag nagpe-pray ako, kiniklaim ko lang. Tapos literally, nangyayari siya kapag gising na ako. Di ba? Na may nag-aabot ng pera para nga ipang-build ng church na ganon. Amen? Amazing, no? Na meron tayong nauuwi sa heavenly realm kapag po nagpe-pray tayo. Kaya yung mga ideas, yung mga sermon, tinetake ng iba na credit sa kanila yon. Pero ang totoo, galing po sa heaven lahat ng yon. Lahat ng prophecy, revelation, song na mga nagawa. Sabi yung may isa daw na nakapunta sa langit. Tapos yung song daw ni Terry McAlmon, yung kinakanta daw sa langit. Yung You Deserve the Glory, narinig daw doon.
Yung Oda Glory, narinig daw doon, di ba? So, ibig sabihin, galing sa langit yon. So, yung mga books, di ba, na naisulat, yung mga spiritual books, galing po yon sa heaven. Amen. Amen. Kaya kung gusto niyo ng mga resources, di ba, totoo talaga yung salita na magwi-withdraw lang ako kay Lord. Di ba? Hihingi lang ako kay Lord. Gusto mo ng tablet? Hingi ka kay Lord. Gusto mo ng, basta may pangangailangan ka, hingi ka kay Lord. And then, pangwalo, last na po ito, yung fire in your life. Ayan, di ba, na kapag po nag-i-spend time tayo sa presence ni Lord, nagkakaroon po tayo ng apoy sa ating mga buhay. Kasi, sabi nga po, you cannot manufacture fire. Kapag ang ginawa mo ay strange fire, kagaya ka rin ng mga, nasa Bible na namatay, di ba? And sabi, God is a consuming fire. Kaya every time na na-encounter natin siya, nahahawa tayo. Di ba? Naalala niya si Moses, nung na-encounter niya si Lord, nagliliwanag na yung mukha niya. Di ba? Kasi nahawa siya. And ang sample po natin dito, sino nakakita po ng glow in the dark? Yung mga star-star na kinakabit sa kisame. Di ba? Iilaw lang siya kapag na-expose siya sa liwanag. Yung solar po, panel, paano siyang nagpa-function? Kailangan ilagay mo siya sa init. Then magge-generate siya ng energy. And alam niyo tayo, we cannot generate energy kung malayo tayo kay Lord. Hindi tayo makakapag-generate ng fire kung malayo tayo kay Lord. Makakapag-generate tayo nun kapag malapit tayo sa Kanya. Amen. Ngayon, anong nangyayari kapag pinapractice natin to? Yan, nagiging totoo sa atin yung Colossians 3:2, yung set your mind on things above, not on earthly things. At yung Philippians 3:20, di ba, na yung our citizenship is in heaven. Pag tinuloy-tuloy mo pa, ito yung mangyayari din sa'yo. Yung para kang magiging si Enoch, di ba? And ang kwento ni Enoch, sabi doon, Enoch walked with God and he was no more. And sa panahon po natin ngayon, nagtatawag si Lord ng maraming Enoch, di ba? Na maglalakad kasama ni Lord, nang sa gayon, ma-rapture tayong lahat. Diba? Amen po? Amen. Kaya sa conclusion natin, ito na lang po yung conclusion ko. Alam niyo yung song na Come Away ng Maranatha? Kaya sabi dyan, don't you be in such a hurry, cause it only leads to worry. There's a time to work, but there's a time to pray. Try to find a quiet place, to hear His voice and seek His face. Can you hear the Spirit calling? Come away, come away, come away. Sabi, come and spend some time. Ang taas, with me, come away. Let your heart and mind be stilled. Let your empty cup be filled. Come and spend some time with me. Come away. Tas may tanong dito, are you sinking in your sorrow? Are you worried about tomorrow? Are the pressures of this life too hard to bear? If you cast your cares on Him, He'll give the perfect peace within. Can you hear the Spirit calling? Come away. Tas sa dulo, sabi dyan, come away, come and spend some time with me, and my love will set you free. Come and spend some time with me, come away. And Pastor, ano pong application natin dito? Una, wag po natin nawawalain sa buhay natin yung mga spiritual actions at mga discipline na nabanggit kanina. Yung mga prayer po, yung worship, yung Bible, kahit ano pong busy natin, wag natin kakaligtaan. Ang term po ng Bible, yung do not slack off. Pag sinabing do not slack off, wag kang tamarin. Wag mong pabayaan. Okay po? So, sa lahat ng yon, wag ka pong magpabaya. At pangalawa, maging intentional po tayo sa mga ito. Meaning to say, sasadyain mong magbasa, sasadyain mong mag-worship. And pangatlo, continue living in these things. Okay? Magpatuloy po tayo.